DOJ pinag-aralan na ang pagsasampa ng kaso sa China dahil sa pagkasira ng bahura sa Rosul Reef at Ascoda Shoal. Ang detalye mula kay Kapartner Paul Montibon. Kapartner Paul. Sa media briefing nitong September 22, 2023, kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Boying Remulla ang napipintong pag-uusap nila ni Solicitor General Menardo Guevara. Ayon sa kalihim, pag-uusapan nila ang posibleng kaso na isasampa kaugnay sa malawakan na pinsala sa mga bahura sa mga isla ng Rosul Reef at Ascoda Shoal. Kasabay nito ang muli niyang pagkundina sa paglapastangan ng ilang Chinese maritime militia vessels sa lugar. Bagamat inamin naman na Remulla na hindi na teritoryo ng Pilipinas ang dalawang isla, pero bahagi pa rin naman anya ito ng area of responsibility ng bansa. Kung kaya't paninindigan nito ang pagsasampa ng reklamo laban sa China na batid na mula August 9, 2023 hanggang September 11, 2023 na malagiti umano ang mahigit sa 30 Chinese maritime militia vessel sa nasabing mga isla na nagdulot ng malawakang pagkasira ng marine ecosystem sa lugar. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, 76 na Chinese national POGO workers sa Pasay City na i-deport na pabalik sa China. Ang detalye mula kay Commander Cherry Light. Commander Cherry! Na-deport na ang 76 na Chinese national pabalik sa naning China dahil sa paglabag sa immigration law araw ng Biyernes. Pasado alas 2 ng hapon, araw ng Biyernes, nakaalis na pabalik ng China ang mga naturang POGO workers mula sa NAIA Terminal 1 sakay ng Royal Air. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC, ang mga naturang dayuhan ay iligal na nagtatrabaho sa Rivendell POGO Hub sa Pasay City at unang batch na na-deport mula sa naturang kumpanya. Tinawag na online gambling hubs ang pag-raid ng PAOCC sa Rivendell noong nakarang Agosto dahil ang kanilang lisensya ay hindi akma sa isinasagawang operasyon ng kumpanya. Nasa halos 700 ang mga tauhan ng Rivendell at kalahati dito ay mga dayuhan. Sa bilang na nabanggit ayon pa kay Casio, 24 ang kinasuhan ng criminal charges sa mga dayuhan at 84 sa mga Filipino workers. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pang balita, halos 70,000 piraso ng N95 face mask ay abot sa Batangas dahil sa bug. Ang detalye mula kay Commander Bernard Ferrer. Commander Bernard. Nakapag-abot na nga ang Office of Civil Defense o OCD Calabarzon ng 16,800 na piraso ng N95 face mask sa Batangas. Bilang tulong sa mga residente dahil sa nararanasang bago volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Ayon kay Mark Timbal ng OCD NDRMC, nagsagawa na ng coordination meeting ang pamahalang panlalawigan ng Batangas at OCD Calabarzon. Tinalakay ng mga opisyal ang sitwasyon ng mga apektadong komunidad at ang inaasang pangailangan ng PDRMO Batangas at Cavite. Nananatili sa alert level 1 ang Bulkang Taal at wala ring inaasang major eruption at o malaking pagsabog. Kahit pa man, patuloy na pinag-iingat ang publiko, lalo na ang mga may problema sa kalusugan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, kalib-inan sa Bungero. Hangad na makuha ang hustensya sa pagkakahuli sa mga suspect sa pagkawala ng mga sabungero. Ang detalye mula kay Commander Paul Montibon. Commander Paul. Walang ibang hangad si Jaja Pilarta kundi ang makamit ang hustisya para sa kanyang live-in partner na si John Claude Kinunog, isa sa mga nawawarang sa Bungero sa Maynila. Ayon kay Jaja, hindi siya kailanman susuko sa laban hanggat hindi nila nakikitang mapagdudusahan ng mga suspect ang pagkawala ng kanyang kinakasama at iba pang mga may bahay ng mga iba pang nawawalan sa Bungero. Sa kabila ng pag-atras ng isa sa mga witness, naniniwala pa rin si Jaja na mapapanagot pa rin ang mga suspect at handa sila makipagsapalaran para sa kanilang mahal sa buhay. Sa ngayon, patuloy ang pakipag-ugnayan nila sa DOJ. Sa ngayon, patuloy ang pakipag-ugnayan sa DOJ na mga kaanak ng mga nawawalan sa Bungero para sa unti-unting pagtutang ng mga nasa likod ng nasabing insidente. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, kapartner mo sa balita at serbisyo.
Samantala, sakripisyo ng mga OFW sa South Korea, kinilala ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye mula kay Jason Rubrico. Kamarad Jason! Di pinalagpas ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang pagkakataon na makipagkita sa Filipino community sa South Korea. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Vice President Duterte ang sakripisyo ng mga overseas Filipino workers sa nasabing bansa. Kabilang narito, sabi ng pangalawang Pangulo, ang pagkakawalay nila sa kanilang mga pamilya upang mabigyan sila ng komportableng pamumuhay. Nagpapasalamat si Vice President Duterte sa mga OFW sa South Korea dahil naitaas nila ang bandera ng Pilipinas at nakaka-proud aniya na marinig sa mga dayuhan ang appreciation nila sa mga trabaho nito. Sa ngayon, nasa 57,000 na Pilipino ang nagtatrabaho sa South Korea. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sa iba pang mga balita, fuel subsidy sa ilalim ng national budget malaking tulong sa sektor ng transportasyon. Yan ayon kay Senator Angara. Ang detalye mula kay kapartner Troy Gomez. Kapartner Troy. Malaking tulong ang fuel subsidy sa mga operator at chopper na apektado sa tuloy-tuloy na taas presyo ng mga produktong petrolyo. Ito ang binigyan diin ni Senator Sani Angara kaugnay sa fuel subsidies na ipinagkakaloob ng gobyerno sa nasabing sektor. Ayon sa Senador, kabuang 3 bilyong piso ang inilagak sa pambansang budget ngayong taon para sa transport fuel subsidies na may 1.3 milyong benepisyaryo. Batay sa nilalaman ng fuel subsidy program, 10,000 piso ang ibibigay sa kada chopper ng motorized public utility vehicles o PUVs, 6,500 pesos naman para sa mga drivers ng traditional PUVs, 1,200 para sa mga delivery riders at 1,000 pesos para sa tricycle drivers. Nilinaw ni Angara na hindi ito ang kauna-unahang pagkakaloob ng gobyerno ng fuel subsidy sa transport sector. Aniya, maging noong 2022, kabuang 2.5 bilyong piso ang ibinubuhos ng Department of Transportation para sa programa. Para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal, Troy Gomez ang ulat, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. At sa uling detalye ng ating balitang nasyonal, pagtalakay sa panukalang 2023 budget ng DSWD, tinapos na ng Kamara. Ang detalye mula kay Lady B. Kapartner Lady B. Tinapos na ng Kamara ngayong Biyernes ang pagtaguyod at talakayan sa 207.36 bilyong pisong panukalang budget ng Department of Social Welfare and Development para sa 2024. Idinipensa ni Committee on Appropriation Vice Chair at Negros Oriental Representative Jocelyn Lim Caichong ang apondo ng DSWD at inuna na ng ahensya ang pagbibigay ng proteksyong panlipunan at pagtataguyod sa karapatan at kapakanan ng mga mahihirap at mahihina. Gayun din naman, ang mga individual at komunidad na naghihirap sa pamagitan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o ang 4Ps, Social Pension for Indigent Senior Citizens, Sustainable Livelihood Program at ang Quick Response Fund at maging ang mas bagong Philippine Food Stamp Program at ang Tara Basa Tutoring Program at iba pa. Sa pamagitan ng mga inisyatibong ito, tiniyak ng DSWD na walang Pilipinong maiiwan. Umapila naman si Agri-Party List Representative Wilbert Lee sa DSWD na madaliin ang pagtukoy sa mga bagong 4Ps beneficiaries at palawakin pa ang saklaw nito mula sa 4.4 milyon hanggang sa kumulang na 5 milyong benepisyaryo. Binanggit din naman ni Lim Caichong na mayroon ng 100,000 kabahayan sa waitlist ng DSWD. Tiniyak niyan ang kanyang mga kapwa mambabatas sa determinadong DSWD sa paghahanap ng mga benepisyaryo na ipapalit sa mga nagtapos ng programa. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Lady Biga, partner mo sa Balita at Serbisyo.